Hello, magandang umaga po. Dito naman tayo, pag-usapan po natin sa ngayon yung kaso ni Leila de Lima na kung saan ay nung isang araw ay napabalita na binaliktad ng Supreme Court, ng Court of Appeals. At ang justice sa Court of Appeals na bumaliktad ay si Judge uh, na Bathan ng dati na judge siya dati ng Quezon City Branch 92 RTC. So, sa ngayon, siya po ay justice ng Court of Appeals. Ngayon, bago ko itatalakayin ang lahat dito, nais ko lang ibigyan ko kayo ng konteksto. Sino ba ito si Judge Batan? Si Judge Batan po ay isang magaling na judge. Isa po siyang author ng libro. At siya po ay stricto din sa pagdating sa ebidensya, sa pagdating sa mga cross-examination, sa mga pag-ano ng mga testigo, stricto po siya. At ako po ay napakaswerte at ako po ay isang abogado noon na siya ang judge na kung saan siya ay pinuri niya ako. Pinuri niya po ako sa aking pagdiscovery sa kasinungalingan ng pulis na testigo. Ang kaso po niyan ay patungkol po sa kliyente ko noon na Amerikano na hinuli ko noon ng mga pulis doon sa Eastwood at tinaniman, ang aming teorya, tinaniman sila ng ecstasy o kung ano pa mga droga. So ngayon, natutuwa si Judge Bathan, Eleuterio Bathan, na ngayon Justice Eleuterio Bathan, sa ginawa ko na cross-examination. So dito siguro, i-take advantage ko na lang itong issue na ito para maipakita sa inyo ang ginawa ko bilang cross-examiner, bilang abogado ng Amerikano. Ganito po yung ginawa ko. Ang testigo, hindi ko nabanggitin ko yung testigo na pulis na humuli. Ang claim niya ay siya humuli sa client ko. So ngayon tinanong ko siya, Mr. Witness, ilang taong ka na ba naging pulis sa nag-operate sa ganitong droga? Sabi niya, 5 years na po, attorney. So ngayon sa 5 years, ibig sabihin nun, magaling ka na sa mga marking ng ebidensya na makuha mo sa mga akusado. Oo, alam ko po. So ngayon, ang tanong ko, gaano kakabilis magmarka ng ebidensya? Sabi niya, seconds lang. So ngayon seconds, nang tinanong ko siya kasi bakit ko siya tinanong yan, ang aking objective ay i-establish sa kanya na hindi niya kilala ang testigo, wala siyang issue kuno sa testigo na sa kliyente ko, hindi niya kilala ang kliyente ko na akusado at wala daw siyang issue sa client ko na akusado at trabaho lang daw kanyang ginawa, sabi ng pulis. So ngayon, sabi ko, natandaan mo pa ba kung anong panulat ang ginamit mo pagmarka? Sabi niya, tumingin siya sa kisame ng korte sa branch 92. Quezon City, hindi niya, tagal niya makasagot, hindi siya nakasagot. So hiniram ko yung records ng korte, pinakita ko sa kanya. O pakitingin, ito yung ebidensya na kinuha mo. Anong ginamit mo? Pentel pen pala, sir. Okay, pentel pen pala. So ibig sabihin, puntos ko na yon. Ibig sabihin, hindi siyang sumulat kasi walang isang pulis na makakalimot kung anong panulat ang nilagay niya. Okay, kinuha ko naman ulit. Sunod na tanong ko, matandaan mo pa kung ano bang marka ang nilagay mo sa ebidensya? Tingin na naman yung testigo sa kisame. So, mahigit 2 minuto naman, hindi nakasagot. Pinakita ko ng record, ano mga ang marka? Sabi niya GMD, GMV, C, GMV, GMVD. Oh, okay. So ngayon, ang tanong ko sa iyo, baka naman galit ka lang sa akusado at kaya mo siya inakusahan at hinuli at baka tinaniman mo ng droga? Sabi ng pulis sa akin, hindi sir, wala akong trabaho lang po lahat. Ganun ba? Trabaho lang lahat. So ngayon, kasunod ko na tanong, kailan mo ba nakilala itong yung client ko na akusado? Sabi niya, sir, yung nahuli, doon pala siya nakilala. Okay. So ngayon,
ikaw ba mismo nagmarka niyan? Oo. So ngayon, gaano ka kabilis marka? Pinaulit ko tanong. Sabi niya 39 seconds. Okay. Ganoon siya kasigasig. Eh di ngayon, tinanong ko siya, ano bang ibig sabihin ng BGMVD? Sir, ano yan sir? Sagot sa akin ng testigong pulis na nagsabi na siyang humuli. Ay sabi niya, ano po yan sir? Buong pangalan ng akusado. Hindi ko na magitin ng pangalan ng akusado, pero mag-imbento lang ako ng pangalan. Jose Maria Jose Maria Villanueva de la Cruz. So, gano'n, GMBD. So, gano'n ang sabi niya. Gano'n ba? Ibig sabihin, sabi mo, magaling, mabilis mo lang minarkahan at hindi pa kilala ang akusado. Oo. So, ngayon, anong mangyari? Bakit? Saan mo nakuha? Paano mo nalaman sa oras na yun? Sinulat mo ba kaagad ang makuha mo? Opo. So, tinanong mo ba siya kung anong pangalan niya? Hindi sabi niya hindi po, hindi tinanong, pero ang ginawa niya, sinulat niya GMBDC. Tapos paano mo nalaman ang middle name, dalawa ang first name ng akusado, middle name niya tsaka apelyido niya? Paano mo nakuha? Hindi siya nakasagot. So ngayon si Judge Eleuterio Bathan, yan yung Batanggenyo na judge na magaling. Sabi niya, pagtapos natapos na yung pulis, dinispatsa na, tinawag ako ni Judge Eleuterio Bathan. Halika, Atty. Kausing, halika. Sabi ko, yes sir, yes your honor. Oh, mag-ano ka nga, mag-file ka ng tawag dito, ng second petition for bail at igagrant ko. Sinungaling pulis na yun. Ganun po kabilin. Tapos nag-file ako ng second petition for bail. Granted. Panalo ako sa kaso ngayon. Acquitted yung Amerikano. Ganun po kagaling si Judge Bathan. Ngayon si Judge Bathan ngayon, justice na, siyang humawak sa kaso ni Laila de Lima. Ngayon, yung kaso ni Laila de Lima na hinawakan niya ay ang tanong sa kaso, inabsuelto ng ni Judge Abraham ang kaso niya sa Muntinlupa na case number 17-167. So ngayon kung inaprobahan niya, binaliktad niya, sabi ni Justice Bathan, yung desisyon ni Judge Abraham ay mali. Abuso. Bakit sabi niya abuso? Kasi isa lang ang binasihan mo sa pagdeklara na absuelto si Laila de Lima. Ang binasihan mo lamang yung pagbaliktad ni Rafael Ragos na Bureau of Corrections Director sa panahon na yun. So, yan ang rason ni Justice Eleuterio Bathan. So ngayon, pag tinignan mo, pag binasa ko, ang sagot niya, hindi man lamang ginano ng judge, hindi man lamang diniscuss kung ano ang epekto ng pagbawi ni Rafael Ragos ng kanyang testimonya, anong epekto sa mga elemento ng mga krimen, at ano ang epekto niyan sa mga ibang testigo. Ganun ang ginawa ni Justice Eleuterio Bathan. So, ngayon, ano ba yung binawi para malaman yung konteksto? Ano ba yung binawi ni ni Rafael Ragos? Kasi si Rafael Ragos, nung tumitestigo pa lamang siya, labang kay Laila de Lima, sinabi niya, ang pinakamatinding testimonya niya ay noong November 24 at December 15 sa taon ng 2012, ay pumunta daw siya sa bahay ni de Lima at nag-deliver ng una ay may pera. Ang pangalawa ay 10 million. At pagkasunod-sunod nun, ibigay na siya lingguhan ng pera kay Laila de Lima noong 2012. At ang sagot niya ay para daw yun gagamitin ni Laila de Lima sa pagtakbo niya sa Senado. O ngayon, binawi niya yun. Hindi daw totoo yun, kundi natakot lang siya kay Digong Duterte at mga tauhan ni Duterte. Kasi tinakot daw siya, sige, pag hindi ituloy testimonya mong yan, alam mo na ang mangyayari sa iyo. So, yan lahat ang mga sinabi ni Ragos. So, ngayon, si Ragos, ang problema niya, pangalawa siya umupo. Nung unang umupo siya,
Kabaliktaran sinabi niya. Sinabi niya personal niyang binigay yung pera kay De Lima at personal niyang kinulikta doon sa mga kay Peter Ko na isa sa mga drug lord na nakabilanggo doon. At binigay pa daw niya sa gwardiya, sa bodyguard ni Leila De Lima na si Ronnie Dayan. At kasama doon sila pumunta 2 beses sa bahay ni De Lima. So ganun magtestimonya yan. So ngayon, ang sabi ni Justice Eleuterio Bazan, hindi ganun kasimple ang pag-assess ng testimonya ng taong bumaliktad. Sa batas na po, doktrina na po sa mga testimonya, ang pagbabawi ng testimonya ay napakadaling gawin. So, kailangan masusi yan na binabantayan. At dapat inalam yan sa ibang mga testigo. Ikumpara mo sa ibang mga testigo. Yan ang gusto sabihin ni Judge Eleuterio Bazan. Ngayon, anong ibig sabihin nito? Mabibilanggo ba si Leila? Hindi po. He will be free as a bird. Kaya nga sabi ko sa mga kakampi ni Leila De Lima, ayan, chill lang. Free as a bird si De Lima. Mananalo pa siya. Ipapaliwanag ko kung bakit. Okay. So ngayon, ito na siya ngayon. Ano bang gagawin ni Leila De Lima para ma-preserba niya ang kanyang kalayaan? Malaya pa rin siya, hindi siya may bibilanggo. Kahit na binaliktad yung pag-absolto sa kanya. So ngayon, ang gagawin niya, number 1, ay mag-file lamang siya ng motion for reconsideration laban sa decision ni Justice Eleuterio Bazan. So ngayon, pag mag-file siya ng motion for reconsideration, tatagal naman yan, mga 6 hanggang 1 taon yan, 6 na buwan, 1 taon, bago mag-desisyonan yung motion for reconsideration. Siyempre, matindi yung banat ng abogado ni Leila De Lima at matalino pa naman si Leila De Lima, magaling mga argumento ilalagay doon. So, pagkatapos, halimbawa, matatalo pa rin siya sa motion for reconsideration, ang gagawin lamang niya, mag-file lamang siya ng petition for review on certiorari sa Supreme Court. So, niya, banata naman ang gusto. Sa Supreme Court, abutin niya kahit 2 taon. Hindi matatapos yan dyan sa Supreme Court. Alam naman natin kung gaano kabilis o katagal yung kabagal yung Supreme Court gumalaw. Kaya sa dami pa namang kasong hinahawakan dito, so matatagalan talaga yan. So ano naman sunod na gagawin ni De Lima kung lalabas sa libawa, talo sa Supreme Court. Pag lumabas sa talo sa Supreme Court, di magsampa lang siya ng motion for reconsideration sa Supreme Court. So ngayon, pagtapos nun, kung mabasura yon, ang tanong dyan, tapos na ba ang lahat? Pabibilanggo na ba si Leila De Lima kung natalo siya hanggang sa Supreme Court? Ang sagot, hindi pa po. Bakit po? Ang gagawin lamang po, dahil ang utos ni Justice Eleuterio Bazan, ibalik sa korte, RTC, at patuloyin mo pa ang proseso ulit. So ngayon, pagka matalo na siya sa Supreme Court, kung ako naging abogado ni Leila De Lima, ang gagawin ko lamang ay magpapile ako ng motion sa RTC, sa Branch 92 ng Quezon City, at ang aking hingin ay pagbigyan pa ako at ang gagawin ko sa ngalan ng katarungan, nais ko pong ipipresenta ang lahat ng mga testigo na iba pa na bumaliktad, hindi lamang si Ragos. Kasi lumalabas po sa desisyon ni Judge Abraham ay si Ragos lamang na pagbabaliktad ang binasihan ng kanyang desisyon. So, hindi niya nilatag kung anong epekto nito ng pagbabaliktad ni Ragos. So, besides, kung ako, sigurista ako na abogado, ay ipipresenta ko yung 7 testigo na bumaliktad na dati ay tumistigo laban kay Gloria, kay De Lima, pero bumaliktad. Sino sila? Ito po sila. Sila po ay si 7 testigo ng pangalan nila ay si Herman Aguho. Si Herman Aguho na nakulong ito sa taga Batangas ito. Nakulong ito sa pagpatay sa judge na RTC Tanawan. Tapos si Tomas Doninya, tapos Jaime Pacho, Wu Tuanyuan, tsaka si Engelbert Durano, Jerry Pipino, at saka si Hans Anton Tan. Yan ang hindi pa na-ipresenta, pero nagpakita na sila ng kanilang kagustuhan na baliktarin nila kanilang testimonya. At kung ako abogado pa rin dilema, ipresenta ko pa rin ulit si Kerwin Espinosa. Although si Kerwin Espinosa ay pinisenta na testigo sa isang kaso, hiwalay na kaso.
Pero pwede pa rin magamit kasi konektado pa rin. Gusto ko ipakita na talagang tinakot lamang ni Digong Duterte ang mga testigo noon laban kay De Lima. Tapos si Ronnie Dayan, ipresenta ko rin ulit. Yan. At presenta ko rin ulit si Rodolfo Bagleo, si Nonilo Arilli. Yan, ang dami ko may presenta. At ang gagawin ko pa ulit ay i-argumento ko pa ulit na walang jurisdiction ang Regional Trial Court. Bakit? Ang may jurisdiction or authority sa kaso ni Leila de Lima po ay Sandigan Bayan. Bakit? Kasi sa akusasyon na nakalatag ay siya daw ay tumanggap ng pera galing kay Ragos. Tapos si Ragos naman, humingi naman ng pera doon sa mga kuno, mga drug lords. At ang pagbibigay ng pera ay kapalit kuno ng malaya silang makabenta ng droga sa loob ng kulungan. Yan po ang akusasyon. Ngayon, kung ako abogado, i-argumento ko na acquitted na siya. Bakit? Nilabag po ang due process. Ibig sabihin ng due process, kailangan alam na alam ni Leila de Lima kung anong akusasyon sa kanya. At para malaman niya kung paano niya depensa ni kanyang sarili. So, inaakusa siya na tumanggap ng pera galing sa drug lord pero hindi naman binanggit sa information kung sino mga drug lord na nabigay. In other words, from that point only, ay acquitted na dapat si Leila de Lima. Reasonable doubt na kasi kung hindi mo kilala ang nagbibigay at hindi mo ipinresenta sa korte may nagbigay, ay doubtful na yan. So, yan pa lang, doubtful na dapat. Ang kasunod ay, ang sinabi ay hindi naman na, kahit binigay, lumalabas po na bribery yun. Bribery, ibig sabihin, pangnuhol, hindi sa droga, hindi drug protection. Kundi, binagbigay ka ng bribe para malaya kayo makapagbenta. Wala din siyang pakialam kung mahuli kayo dyan. Ganun lang ko kasimple ng ibang tao. Pero kung si Leila de Lima lang, di pwedeng sabihin na kapalit yon ng perang binigay ay bribery, so hindi drug protection. Yan, ganun kung ako naging abogado niya. At kung ganun, kung bribery, dapat ang maglilitis sa kanya ay Sandigan Bayan kasi Justice Secretary siya noon. Hindi yung Regional Trial Court sa drugs case. Hindi po drugs case yun. In other words, klaro-klaro, hindi naman siya nagbenta ng droga. So therefore, it was not drug. It so happened na lang na yung bribery ay nangyari patungkol sa drugs. Ay kung totoo yung kwento. Ngayon, sinabi ko kanina, malabo ang kwento dahil walang proof beyond reasonable doubt na nagbenta. Unang-una, hindi ipinakita kung sino yung mga tao na nagbibigay ng pera. Pangalawa, hindi pinresenta kung sino-sino yung mga tao na nagbebenta ng droga kapalit ng pagbibigay ng pera. So, yan po ang aking gagawin kung ako po yung naging abogado ni Leila de Lima at sigurado ako, may papanalo ko siya. So, ngayon, ang mangyari, sabihin ko pag gano'n, ang nakikita ko lahat ng testigo na sa tatlo kasing kaso niya, sa dalawang kaso acquitted na siya. Sa lahat ng testigo sa dalawang kaso na hiwalay, ay pwede ko pa rin gamitin, ilalagay dito. At may isa pa kong gagamitin para kay Leila de Lima. Yun yung pinarusahan ng Supreme Court si Judge Romeo Buenaventura na judge na may hawak dati sa kaso ni Leila de Lima bago napasa kay Judge Abraham. Ang ginawa ni Judge Buenaventura ay tinanggihan niya yung hingi ni Leila de Lima na payagan siya makapagpiyansa. Mali, ako naman, kargado yung desisyon ni Judge Romeo Buenaventura. And honestly wise, ang assessment ko po ay dahil po takot kay Duterte si Judge Romeo Buenaventura. At tandaan mo po, si Judge Romeo Buenaventura ay galing yan sa RTC Lucena City, sa Quezon Province. Nilipat siya dyan sa branch na yan para lang for the purpose, nilipat siya ni Digong for the purpose na hawakan ang isa sa tatlong kaso ni De Lima. Yan po. Ngayon, naparusahan si Judge Romeo Buenaventura ng Supreme Court at pinagpabayad ng 35,000 pesos. Bakit po? Kasi hindi siya nag-inhibit, hindi siya umalis sa kaso kahit alam na ni Judge Buenaventura na yung abogado sa isa sa mga testigo laban kay
Leila de Lima ay kapatid niya na si Attorney Emmanuel Buenaventura. Nakalimutan ko na nga siya. Anyway, magsasampa rin po ako ng kasong disbarment laban kay Attorney Emmanuel Buenaventura. At pati rin kay Judge Buenaventura. May connivan sila ng kanyang kapatid na naging patuloy sa hawak ng kaso ni de Lima. And yet, abogado ang kanyang kapatid, abogado ng isang testigo laban kay de Lima. At sinong testigo na yun? It so happen na testigo na yun ay si Ronnie Dayan. So, ganun lamang po ang aking masasabi. At kulang sa mga fans ni Leila de Lima, mananalo po siya. Huwag kayo mag-alala. Sabi ni Ruben Reyes, naghahibi daw si de Lima. Ibig sabihin, naghahibi, umiiyak. Relax lang po, Ma'am Laila. You will win this case. Don't worry. Be happy. Chill lang. Si Lorda Angkog, wala bang kaso sa mga testigong bumabalik? Dapat kasuhan po ng kasong perjury, yung mga bumabaliktad na mga testigo. Tapos si Eric Moico, Kerwin Espinosa, tama. Eric Moico, double jeopardy. Hindi, walang double jeopardy po kapag ang petition ng Office of the Solicitor General ay hindi po appeal ang tawag, kundi nag-petition sila, ang kanilang aligasyon ay nag-abuso ng kapangyarihan si Judge Abraham. So kung ang aligasyon mo ay nag-abuso ng kapangyarihan, wala nang double jeopardy doon. Pero kung appeal ang ginawa, ordinary appeal, basura yon. Bawal na po mag-apila sa mga akusado na na-acquit na absoluto sa kaso. So, okay? So, si Kerwin Espinosa dapat kasuhan. Di ko alam bakit nakalabas pa yan. Ay, hindi natin alam kung ano nangyari. Wala ako ron. Hindi ko nabasa yung mga facts of the case. So, si Eric Macaulay, double jeopardy. Heidi Uyay, Toto, please, maawa ka, Toto. Tirahin mo si Erwin Tulfo. Okay, pagtapos niyan po, magpapile po ako ng petition kay Erwin Tulfo. At ipapile ko po mamaya yung na-discover ko na 17 million ang bumuto sa pagkasenador na hindi binilang. So dapat pwede pa silang matalo lahat kahit nung hanggang number 19 na si Busita. Pwede silang talunin kung ang 17 million na bilang lamang. Kasi ang nangyari, overvote daw. Kasi pag mag-overvote, ang lahat ng binoto mo, kung na-overvote, 12 lang kasi buboto. Kung ang bilang na makina ay 30 ng binoto mo, hindi bibilangin yon. So ang problema ko lang, hindi naman po sila nag-overvote. Kasi ayon po sa mga nagreklamo sa social media, kagaya kay yung si Chito Samonte, na isang vlogger na 3 million plus ang kanyang followers, ay bumuto daw siya, maagang-maga, at Duterte ang binoto niya plus 2, nagdagdag siya. So 12 lang, nilista niya. Nagtataka siya bakit overvote ang kanyang resibo. Ibig sabihin, milyon din katao ang may overvote na hindi totoong overvote. Kaya yan po, magsasampa po ako ngayon ng petition patungkol dyan. Si Karaoke Jucampo Covers, the whole night na imo live hindi lang ako makatulog. Parente, ay pinsan Karaoke Jucampo Covers, wala ka tulog to. May tulog ako, si Cole pala at hinablos ko na pala siya. Pero Flore Lavender, good morning, attorney. Insurrecto. Hindi po ako si Attorney Insurrecto, si Attorney Toto. Dr. Toto lang ako. Okay? So, yan lang po ang aking masabi. Chill lang po. Suportahan natin lagi si Leila de Lima at wala po siyang problema. Huwag kayo mag-alala na mga supporter ni Ma'am Leila de Lima. Chill lang at tuloy lang ang buhay. Sigurado naman ako mananalo siya. Okay? So, good morning, Hermes Pulyoso. So, letter P, si Kerwin Espinosa dapat kasuhan din. Okay? So ito ulit para kay Leila de Lima. Chill lang, Ma'am Leila. Free as a bird si Lima. Mananalo pa siya. Okay? Hanggang dyan lang muna po ang aking sabihin. Maraming salamat po.